So, ito na mga beshi ko. Uunahin natin ang mga Gemini. Kung anong kapalaran nila ngayong 2024, sana magandang kapalaran ng 2024. Ayan. O, di ba kumakaway yung kumakaway yung aking labahan sa likod. Kasi kanya-kanya kami laba dito. Yung anak ko naglalaba pa ngayon, ayan. Naglalaba pa siya ngayon. Ano ang kapalaran ni Gemini ngayong 2024? Ayan. Kuha tayo ng 3 bawat isang buwan. O, yung iba sa inyo, nakikita ko dito. Nakikita ko sa inyo na nanganganak talaga yung pera. Nabasa ko na to nung mga nakaraang yung mga nakaraang buwan, nabasa ko na to, pero talagang consistent. Ano ba yun sa Tagalog na consistent? Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin, ganun pa rin yung oo, nanganganak talaga yung pera mo, mga beshi ko. Ayan. Kung dati, kinakapos kayo, ngayon, nanganganak yung pera nyo, no? Malalayo na kayo sa mga paghihirap, sa challenges, basta yun na yun. Pagpasensyahan nyo na mga beshi ko, yan. Gemini, ganyan. Pero, pwede ka naman makarelate. Basta, kunin mo lang yung mga makarelate. Basta, sa 2024 kapalaran na to, kunin nyo lang yung para sa inyo. Yung iba sa inyo dito, gipit. No? Sige, ganito na lang. Lahat na zodiac sign sa 2024, ito na yon. Yung iba sa inyo, alin ka dito? Nanganganak yung pera mo. Yung iba naman dito sa inyo, hindi makatulog dahil kinakapos na sa pera. Yung iba sa inyo tumatalikod na sa mga tumatalikod na sa problema, yan, tinatalikuran nyo na. So, mayroon sa inyo, kung mayroon sa inyo na wala ng pera, mayroon namang babalik. So, kung ano man yung inaantay ninyo, paparating na siya. Kung ano man yung mga hinihiling ninyo, mabilis na siyang matutupad, no? Kung ano man mga wini-wish nyo, ayan, matutupad yan. So, ayan. So, yung iba talaga sa inyo, harvest season, no? Kung ano man yung mga ininvest nyo, kung ano man yung mga inano nyo noon, babalik na siya ngayon sa inyo. Kung ano man yung mga pirang nawala sa inyo, bumabalik na ngayon. So, kumbaga, yung mga pirang inipon nyo noon na nawala, yun, babalik na siya. Babalik siya sa inyo na sa ibang way, sa ibang paraan, So, yung iba sa inyo may bagong paparating na pagkakakitaan, maaaring sa negosyo. Ayan, investment. Pero mag-iingat din po kayo sa mga pag-invest kasi mayroong magpapasakit ng ulo dito sa inyo. Ayan. 2024 kapalaran, mga beshi ko. Ayan sa aking nakikita dito sa card. Ayan. Maganda po yung magiging kayo, 9 of Pentacles. Magiging successful, blessing, ayan, masaya. Pero mag-iingat lang po kayo kasi mayroon talaga, yun lang nakakita ko dito, 5 of Swords, ibig sabihin mayroon sa inyong tao, mang-i-scam, kaya mag-iingat kayo sa taong ito sa pag-invest. Mag-ingat kayo kasi maaaring ma-scam kayo. Yun lang yung pinag-iingat sa inyo. Tapos
napakaswerte nyo kasi may star na kung ano man kahilingan mo. Ayan, may blessing, pagpapala, ayan, masagana. Yung pera nyo ay, kumbaga, nanganganak. Mawala man yung isa, mayroon darating na bagong blessing. Kumbaga, yun nga, sinasabi ko, nanganganak. Yung iba sa inyo, mayroon kayong bagong umpisang negosyo. So, pag-isipan po mabuti, mga langga, ang inyong kapirahan. Kailangan yung mag-invest kayo. Ayan, kung mag-invest kayo, mga beshi ko, kailangan timbangin nyo mabuti kung kayo ba ay kikita o hindi. Ayan. Marami kayong opportunity. Ayan nga, may success, Six of Swords. Marami kayong, alam mo yung tipong, di ka pa nakontento sa success. Ayan. Ito yung Six of Swords, success to guys. Ayan. May blessing, no? Di ka pa nakontento sa blessing, pagpapala, kasaganaan, happiness. Ayan. Bukod sa mga lahat ng yan, yun lang ang isang negative feedback. Kumbaga, negative na pangyayari na meron naman sa inyo na kung may nawala sa inyo kasi umiiyak kayo dito. Ayan. Kung mayroon man sa inyong nawala na bagay, yun po ay dodoblihin. Marami kayong pagpipilian, maaring negosyo. Ayan, maaring mayroon kayong inaantay na balita. Ayan, marami kayong pagpipilian. Kailangan yung mapili ninyo dyan ay may laman. Kasi nakataob yung Pero piling ko naman umaakyat ang pera nyo kasi ayan may hagdanan. Kita nyo ba yung hagdanan? Ito yung hagdanan, ito. Ayan, yan yung hagdanan. Ibig sabihin, iniisip nyo kung saan nyo gagamitin yung pera nyo. Kung saang investment ba. Ayan, parang Two of Cups. May dalawa kayong choices na pinagpipilian dito, maaring. Iniisip ko kasi Two of Cups to, ibig sabihin, gusto mo mag-resign sa trabaho, pero magninegosyo ka, di ka magre-resign sa trabaho. Yung mga ganon. So, matindi yung pag-iisip mo dito, guys. Matindi yung pag-iisip mo dito. Tama yan. Pag-isipan mo mabuti. Ayan. Ang ganda ng mga lumabas na cards dito sa inyo ngayong 2024. Basta yun lang sinasabi ko. Ayan. Ngiting tagumpay, mga beshi ko. Ayan. Excuse me. Nawawala na ako sa sarili ko. Inantok na naman ako. Yung iba sa inyo, mga beshi ko, talagang umaakyat, may pag-andar, may pag-angat yung inyong kabuhayan. Tawang-tawa ka dito, ngiting tagumpay ka, mga beshi ko. Ibig sabihin, marami pang challenges kang pagdadaanan. Dadating yung araw na makikita mo yung pinaghirapan mo. So, ayan na nga, the sun. Grabe, ito yung sinasabi ko kanina. May success, blessing, happiness. Sa sun pa lang, mga beshi ko, ikaw yung pinaka maswerte sa buong tarot. Pag may sun card ka, ibig sabihin, ito pa lang panalo ka na. May star card ka pa. Ito yung wini-wish mo. Wish for granted. Kaya kailangan, pag nag-wish kayo, kailangan positive. Dadami akong pera, marami akong pera, nanganganak ang pera ko. Ayan, success, blessing, pagpapala, kasaganaan, happiness. Lahat yan, mga beshi ko. Sayong-sayo. Sayong-sayo. Tanging ikaw. Yung iba sa inyo, nagbubulag-bulagan dahil yung iba sa inyo, inuutangan.
tapos hindi naman binabayaran. Lalo na kung sa kamag-anak yan, nagbubulag-bulagan, o, di ba? So, yung iba dito sa inyo, magbibigay kayo ng blessing. Siguro ko sobra na yung pera nyo, kaya magbibigay kayo ng blessing sa kapwa niya. Sa kapwa nyo, ito yung sinasabing helping hands. Pero seryoso, ito rin kasi yung, para sa akin ito rin kasi yung goals ko, kaya nag-YouTube ako, ito talaga yung goals ko na makapagbigay sa mga taong kapuspalad, kahit, alam mo yung tipong, kahit malit na pera lang yung hawak mo, pag ininegosyo mo yan, kikita ka dyan. Di mo akalain nung bata pa ako. Mayroon ako noong 70 pesos. Isang lata ng balinghoy, kumikita yan siya ng 150 pesos. So, ngayon, kung magbibigay ako 500 pesos sa isang tao, gusto ko, inegosyo niya yan, paikutin niya. Kasi ngayon, meron kaming tinulungan na tao. Pinag-start namin siya sa pagbabalot. So, ngayon, malayo kasi siya. So, hanggang chat lang, kaso, hindi na siya nag-chat ngayon. Ang sabi namin, magnegosyo ka kaysa magtambay ka, wala ka namang kikitain. Yun yung naisipan namin na sabi namin, paano kami tutulong sa isang tao na kung yung tinutulungan mo ay hindi rin tinutulungan yung sarili niya. So ngayon, nagtitinda siya ng balot. Ayun. Pinuhunan namin siya ngayon. Hindi ko alam kung kumikita ba siya kasi nung unang tinda niya ng balot, ang sabi niya 2,300 yung kita niya sa isang gabi. Nagulat ako kasi syempre ako bilang empleyado, hindi ko in-expect kakataas lang ng sweldo namin ng 610 pesos. Yan, minimum. Nagulat ako, no, isang tinda niya 2,300. Magkano yung puhunan niya doon? 700. So, ganun yung mindset ko, mga beshi ko. Kahit sa kapatid ko. Sabi ko, kahit di ka mag-abroad, sabi ko, kailangan, gagawa tayo ng negosyo na maliit yung puhunan, malaki yung kita. Hindi kasi naniniwala yung kapatid ko. So, ngayon, may isa akong taong nakausap. Kasi yun yung mga gustong-gusto kong kausap, yung mga, sa buhay, mga interesado sa buhay. So, sabi, sige, anuhin ka namin ng negosyo. Una, sinabi ko talaga na maghati tayo ng tubo, pero ang puhunan hindi. Kasi, nasabi ko lang yun kasi, bibinyagan yung anak niya, ang gusto namin mangyari, makaipon ng pera. So, ngayon, minsan, ang iniisip ko kasi, yung binibigay niyang pera sa amin, na tubo, itatago ko kasi yun ang gagamitin namin pambinyag sa anak niya. Parang surprise namin. Kaso, wala eh. Nag-chat lang siya na sabi niya na gastos niya yung pera kasi marami siyang binabayaran, ganun. Tapos, pinaayos niya yung higaan nila, yung ganun. Kasi pinag-upa pa namin siya ng bahay. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, kahit hindi sana magbigay na okay lang, basta yung puhunan, sabi ko, mamintin niya. Gastusin niya yung tubo, wag lang yung puhunan kasi yun lang talaga yung tanging maitutulong namin. So, ngayon, yun talaga yung iniisip ko na pag masinop ka sa pera, talagang kikita ka. Kasi ang pera naman namin, kikita ka talaga kapag ginamit mo sa mabuti. So, ngayon sabi ko sa kapatid ko, total kumikita naman tayo, may pera naman tayo, hayaan mo siya. Kung magbigay siya, salamat, kung hindi pasensya. Kaya sabi ko, parang tulong na lang din natin yun, sabi ko. Kaya ko lang kinuha yung pera doon kasi sabi ko, para makaipon siya na hindi niya alam. Iso-surprise na lang natin siya. Kaso siguro kung naramdaman niya, hindi na siya nagbibigay ngayon. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Basta, yun lang. Kasabi ko, ang inisip ko hanggang Mayo pa naman, sabi ko, hanggang Mayo pa naman bibinyagan yung anak niya. Kahit magkano lang ang ibigay niya, importante makapagtabi siya kasi malaking pira na yun sa probinsya kapag nagpabinyag siya. Kami nga nung araw, nung walang-wala kami, 2,000 lang yung pera namin, nagpabinyag kami.
So, ayun lang mga beshi ko, na-share ko lang na pagdating talaga sa pera, kahit hindi ka naman nagtapos sa pag-aaral, basta masipag ka, inegosyo mo. Kasi pag magnegosyo ka naman, pag sa maraming tao, hindi ka masisiro eh. Isipin mo, may 500 pesos ka, magtinda ka lang ng lugaw, quick, mga ganyan. Malaki ang tubo niya ng lugaw na yan eh. Yung quick. Oh, tama. Malaki ang tubo niyan. Itlog naman lang naman yan. Magkano lang man na rin, di ba? Pipino, magkano lang naman yan. So, kailangan lang dyan, masarap yung sauce mo. Kasi pag masarap ka, babalikan ka. So, yun lang mga bisyo ko. Sana nag-enjoy kayo. Yun lang yung nakikita ko dito sa baraha. Ayan, nananaginip kayo ng gising. Oh my God, mga bisyo ko. Ayan, yung iba... Ayan, mayroon sa inyong nasisense ko dito. May isang taong pinagtataguan ka ng sikreto. Ayan. Pero, malalaman mo rin naman yun. Ayan, kasi may magbabago. Kasi yung nababasa ko Boy, timeless reading naman nitong 2024. Ay, tinataguan ka ng sikreto na malalaman mo na ikakadurog ng puso mo. Ayun. Ito yung yung nakikita ko sa card mo, mga beshi ko. Yung iba sa inyo, marami ng literal, marami ng pera. Maaring sa iba sa inyo, nagno-novena. Nagno-novena sa inyo. Ayan. Yung iba sa inyo talaga literal na marami ng pera. Kaya bago matapos ang 2024, may bago na naman kayong pagkakakitaan, no? So, ayan lang mga beshi ko. Yung iba sa inyo, nililista nyo na talagang masayang-masaya kayo mga beshi ko. 9 of Cups. Happiness. No? Grabe. Grabe yung blessing nyo ngayong 2024. Promise. Blessing, successful, kasaganaan, happiness. Grabe. Ayan. Enjoy. Ayan. Ingatan yung mga pera nyo, mga beshi. Ayan. Kailangan maganda yung natin sa kapwa natin. Kailangan maganda tayo makipagkapwa-tao. Kahit mahirap lang tayo, no? Magaling tayo dapat makisama. Mayaman na. Kahit hindi tayo mayaman, basta mayaman tayo sa kaibigan. Katulad nyo, ikaw na nanonood ka, diba? Sa kadaldalan ko. Nandyan ka. Pero hayaan niya, babawi ako mga beshi ko. Sa ngayon kasi, siyempre, inuuna ko yung mga katulad ng mga balot vendors, fishball, mga ganon. Nagbibigay kami ng konting puhunan. Kaso naman, sana naman yung mga nabibigyan namin ng puhunan, sure naman sana na tulungan nyo yung sarili nyo. Kasi, ang gusto ko lang mangyari, mga beshi ko, yung pira yung magtatrabaho sa atin, no? Yun yung naisip ko, mga beshi ko. Masarap yung feeling na pira yung nagtatrabaho sa atin. Alam nyo kung ba't ko nasabi yan. Kasi kung may trabaho pa, na lang yan eh. Kumbaga, bonus na lang yan eh, yung may trabaho ka. Parang, mo na lang yan eh, yung trabaho mo eh. Parang, libangan. Ayan. Maganda yung pera na nagtatrabaho. Ibig sabihin, gumagana yung pera mo, tumutubo, na hindi mo na kailangan gumalaw. Kasi may tao ka na, may pinapagalaw ka na. No? Sabi ng iba, hindi mo dapat yan kinikwento yung mga sikreto mo. Na kasi yung strategy mo kasi gagayahin ka. Sa akin lang, hindi ako madamot. Kung ano yung natutunan ko, isi-share ko yun. Kasi kung ano yung ma-experience mo, ma-experience din ng iba, di ba? So, yun ang gusto kong mangyari. Basta sa pagninegosyo lang mga beshi ko, ang sa akin lang, maglabas ka ng 2,000 ang puhunan. Katulad namin, di ko sa pagyabang. 2,000 lang talaga yung puhunan namin kasi susi,
sinulid. Kumikita naman siya ng 1,000 isang araw, pero ayun, syempre umutang kami, kaya doon sa Bombay na pupunta yung namin, yung kita. So yun ang sinasabi ko, kasi kami syempre malaki yung kita, malaki din yung gastos, katulad ng 12,000 yung upa namin, di ba? Upa lang yun, yung gasol nasa 900 plus, yung kuryente nasa 3,000, yung tubig namin ngayon nasa 1,500. So, yun ang sinasabi ko sa inyo guys, na malaki yung kita mo, malaki din yung babayaran mo. Marami kang pera, marami ka rin bayaran. So, kahit saan ka naman, maliit kang pera mo, maliit lang pera mo, wala kang bayaran. Di ba? So, yun lang sana sa amin mga beshi. Meron naman po talaga kaming mga reseller sa probinsya, kaso sa akin lang, sabi ng mga kaibigan ko, kaya ka niloloko kasi sobrang bait mo. Isa akin lang, basta naging mabait ako sa kapwa ko, akala ko magiging mabait din sa akin. Ang sa akin lang mga beshi ko, pag nagbigay ka sa akin, edi okay na, ibalik mo yung puhunan. Kasi sa akin, yung reseller ko mga beshi ko, wala siyang nilabas na pera na kahit piso. Ako yung namuhunan. So, yung items, pinabinta ko sa kanya. Sabi ko, yung puhunan lang ang kukunin ko. Bahala ka na tumubo dyan. So, nagbigay naman siya. Minsan nagbibigay 400, 500. Kaya sabi ko, pag magaling kayo magbinta, bibigyan ko kayo ng reward ngayong December. Malalaman ko kung sino yung good payer. Kasi sabi ko, yung tubo lang ang kailangan ko dyan. Kasi gusto ko makatulong sa kapwa ko na wala. Siyempre sa probinsya, diba, sa Samar, mahirap yung buhay. Magbibigay ako ng puhunan. I mean, yun nga, nagpa-reseller ako. Kumbaga sa Ebon, ganun, diba? Pinapautang ka, pero sa Ebon naman, meron namang mga ID, pinipirmahan ka. Sa akin, tiwala lang talaga yung pinanghawakan ko mga beshi ko. Nagbinta siya, yung isang items, binta ko siya kanya ng 40 pesos. So, kahit ibinta niya ng 60 or 80 pesos, mayroon pa rin siya doon, diba? Kang diaper, diba? Malaking bagay din sa probinsya. Kasi alam niyo bakit? 40 pesos kasi may shipping fee pa yun, mga beshi ko. Magkano yung shipping fee ko? 300 per padala. So, siguro mga 4 na beses ako magpadala doon. Hindi pa nababalik yung puhunan ko. Kaya, bahala sila. Ang sa akin naman, makakaulit ka at makakaulit kapag good payer ka. Sa totoo lang, saan ka ba nagnegosyo? Tanong ko lang mga beshi ko. Saan ba kayo nagnegosyo ngayon na walang, na may, di ba pag nagnegosyo ka, may puhunan ka, di ba? Tapos, papaikutin mo na yan. Ganon. So, ako, sa akin lang, sana, wala kang nilabas na pera, ang puhunan lang kukunin ko pag nabinta na yung items. Kasi marami naman nagre-reseller mga beshi ko. Ang pinagkaiba lang namin, yung items ko, maganda yung product. Kasi kahit ako ginagamit ko yun eh. Diba? Tsaka, subok ko na siya guys. Kasi, bukod sa pag nabili siya ngayon, subukan niya, tapos maganda siya, ulit pa siya, ulit bumili. Dalawa lang yung items ko mga beshi ko. Pabango, tsaka lip tint. Yun. Sawa ng Diyos, kumita naman. Di ko sa pagyabang, mayroon talaga akong reseller na magaling sa pera. Ganito yun mga beshi. Kumita siya ng malaki. Mas malaki yung kita niya kaysa sa akin. Ang sa akin lang, sabi ko sa'yo, puhunan lang. Puhunan lang sa akin. Ang sa akin lang kasi, para bang makatulong ako sa kapwa ko, ibalik lang yung puhunan kasi marami pa akong binibigyan hanggang sa Agro, ayan, San Juan, Bugco, Rojas. Marami pa akong binibigyan kahit ngayon ko lang nakilala sa Facebook, ganun. Gusto kasi lahat mabigyan, kaso yung iba hindi naman nag-aayos. Sabi ko, pag maganda ka mag-ano sa kapwa mo, babalikan ng blessing sa'yo. Kaya sana sa mga nag-reseller sa akin, ayan, puhunan lang mga beshi ko. Kasi hindi lang
kung tutuusin ang binabayaran ko, mga beshi ko, bukod sa puhunan, shipping fee, yun yung dalawang hinahabol ko. Bahala na sila sa kanila kung bigyan nila yung puhunan, hindi salamat. Kasi, ayan, yun talaga yung goals ko. May tinanong talaga ako na, di ba, 10 items. Wait lang, mahina kasi ako sa math. 10 items, ha. So, times 40. Tika lang, mahina kasi ako sa math. 10 times 40. So, 400 pesos. Alam mo ba kung magkano yung puhunan ko dyan? Shipping fee ko minus 150. So, 250 na lang natira sa akin. Tapos, yung halaga ng lip tint ko ay minus 170. So, magkano lang ang sa akin doon, mga beshi ko? 80 pesos. So, 80 pesos lang ang sa akin doon, mga beshi ko. Ito, guys, ito yung tubo ko sa pagbinta nila ng lip tint ko. Pero, sila, bininta nila yung items ko na 10 times 90, minsan 80 times 80. Isipin nyo, mga beshi ko, yung kita ko 80 pesos. Yung nag-reseller sa akin, wala silang nilabas ni piso, pero yung kita nila ay 800 pesos. O, diba? Alam nyo, ito yung reseller ko na masipag, mga beshi ko. Sabihin na lang natin na kumita siya ng 400 pesos, ibininta niya ng 60 pesos, diba? O, sabihin na lang natin 10 times 60. O, diba? Meron silang 200 pesos. Diba, mga beshi ko? Magkano 200 pesos? O, hindi na masama. Kasi yung lip tint ko, mga beshi, hindi naman mabigat yun. Ialok mo lang yan sa kakilala mo, sa kaklase ng kapatid mo, diba? Yung iba nga, nag-aabang daw sa school. Kasi syempre mga senior high school, college, ganun. So, ayun, mga beshi ko, na-share ko lang kasi yung iba, alam niyo bakit? Hindi sila nag-share ng experience nila. Kasi, gusto nila sila lang yung kumita. Ngayon lang ako nakapagdaldal ng ganito kasi, nakahaba. Dahil, inaantay ko yung anak ko. Isipin mo, 27 minutes yung pagdadaldal ko, mga beshi ko. Inaantay ko yung anak ko naglalabang. Dami niyang labahan. Kasi, ayun sa likod, tingnan mo. O, diba? Nasa hagdanan yung labahan namin. So, yung ibang mga beshi ko, napansin nyo, hindi sila nagbibigay ng information about sa sarili nila. Kung ano yung nangyayari sa buhay nila kasi private life daw. Sos! Diba? Private. Kaanuhan yan. Kumbaga, parang, hindi nila, siyempre, para hindi magaya yung experience nila, pina-private nila yung buhay nila. Para sa akin lang kasi, maganda kasi yung goals ko, mga beshi ko. Lalo ngayon na nag-YouTube ako, kaya salamat sa mga nanonood sa akin. Ayan, yun nga, unti-unti. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung magbigay siya, salamat. Kung hindi, pasensya, basta yung puhunan lang. Kasi, yung binibigay niyang puhunan, binibigay ko din sa iba. Ayan, parang, yun nga, tiwala lang ang sa akin. Uy, bango naman. Naubos mo yung sabon? Dalawang lang. O, diba? Naubos niya yung sabon. So, ayun lang, mga beshi ko. Kasi bukas aalis kami. Pupunta na kami ng Intramuros, Manila. Ewan ko, babaybay namin. Kasi hindi namin alam papunta doon. Siyempre, magtatanong kami. Kasi, ngayon lang kami nabuo na mamamasyal kami. Kasama namin yung pamangkin ko. Ngayon lang kami mamamasyal sa buong 12 years or 13 years sa trabaho ko. Talaga, mga beshi. Ngayon lang kami magbabanding kasi puro kami trabaho. Pero nga lang, wala kaming kita. Kasi sarado yung tindahan namin. So, ngayon, pasasayahin naman namin sila, mga chikiting. Yan. Thank you for watching, mga beshi ko. Bye-bye.
Sa susunod ha, mamimigay na tayo. Kaso 59, 60,000 pa lang yung subscriber ko. Gusto ko 100,000 subscriber bago ako mamigay. Ayan. Yun yung gagawin kong next move. Ganon. Kasi syempre, 'di ba? Inisip ko kasi yung sahod ko talaga, buong sahod ko ibibigay ko talaga. Promise ko talaga 'yan. Kaso ay bala na. Basta yung mga tumulong sa akin, hayaan nyo. Kahit pang-burger lang mga beshi ko, promise yan. Lahat na nanonood, ayan, magbibigay ako. Kaso wala pa ako sahod, matagal pa. Matagal na ako hindi nasahod, guys. Simula nung May hindi na ako nasahod mga beshi ko. Kasi nag-re-apply ulit ako. So, ayan, salamat at nakabalik na yung channel natin. Thank you for watching. Good night. Ayan, God bless. I love you all. Bye-bye. Maglalaban ng lola nyo.